Department of Justice tutulong para iapela ang naging desisyon ng Navotas Regional Trial Court hinggil sa kaso ng pagkamatay ng binatilyong si Jemboy Baltazar. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Matapos ilabas ng Navotas Regional Trial Court ang hatol laban sa 6 na pulis na akusado sa pagpaslang kay Jemboy Baltazar, ang binatilyong nabaril dahil napagkamala ng mga pulis na sospek noong August 2023. Ang Department of Justice naniniwalang hindi sapat ang hustisya na nakamit ng pamilya ni Jemboy. Sabi ng DOJ, sila mismo tutulong na iapela sa Court of Appeals ang naging desisyon ng korte. Ang susunod natin na hakbang dito ay iapela natin ang desisyon sa Court of Appeals gamit ang Office of the Solicitor General. Marami po tayo nakitang mga areas or arguments dun sa desisyon na pwede pa din natin i-argue on appeal. Batay kasi sa desisyon, mula murder, ibinaba sa homicide ang hatol. Isa lang sa mga pulis ang hinatulan ng guilty. Isa naman, napawalang sala at ang 4, nahatulan lang ng iligal na papaputok ng baril. Sabi sa desisyon ng korte, wala kasing sapat na ebidensya na pinlalo ng isa sa mga pulis ang pagkakamatay ni Jemboy, kaya ito naging homicide. Sa 4 na pulis naman, sa tubig lang umano nagpaputok at hindi kay Jemboy. At sa napawalang sala, walang ebidensya na magpapatunay na nagpaputok ito ng baril. Sabi ng DOJ, petition for certiorari ang pwedeng ihain sa Court of Appeals at idadaan ito sa Office of the Solicitor General. Dahil naman bubuksan muli ang kaso, gagawin nila ang lahat para hindi muna mapalaya ang 5 sa 6 na akusadong pulis. Titiyakin din ng DOJ na bilang unang kaso na may kinalaman sa extrajudicial killings ngayong termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gagawin nila ang lahat para mabigyan ng sapat na hustisya ang pamilya ni Jemboy. Under the new brand of leadership ni President Ferdinand Marcos Jr., mas benevolent na po yung tingin natin. Yung ating mga pulis ay nandyan para protektahan tayo, hindi tayo saktan. Ang Philippine National Police, respetado naman ang naging desisyon ng korte. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa pamilya ni Jemboy at sinabing paalala ito sa mga pulis na tumalima sa tamang tuntunin sa oras ng kanilang operasyon at pagseserbisyo. Ito po ay pagpapatunay nung sinasabi po natin na yung judicial system po ng PNP is working at gumagana. At kung matatandaan niyo po, nangyari po itong insidente na ito nung nakakaang taon po, nung buwan po ng August. At Setyembre po ng 2023 ay na-dismiss na rin po sa serbisyo itong mga pulis na ito. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.